Puno na nagsasalitang hayop ang mundo ni Peppa Pig. Pero nasaan ang mga tao? Napansin mo ba kung bakit halos walang tao sa mundo ni Peppa? Ngayon, sisilipin natin ng malaliman ang nakakaintrigang misteryong ito para tuklasin ang nakakagulat na katotohanan sa likod ng pagkawala ng mga tao sa mundo ni Peppa. Maraming tagahanga ang naniniwalang walang tao sa mundo ni Peppa mula pa noong simula. Pero hindi yun totoo. Dahil maraming pahiwatig sa serye na may mga tao na noon pa bago ang mga nagsasalitang hayop. Ang teknolohiya gaya ng kotse, computer at telepono ay nagpapakita ng antas ng pag-unlad ng mga tao. Gayunpaman, ang mga papel na ito ay ginagampanan ng baboy, tupa, aso at iba pang hayop na naglalakad ng tuwid, nagsasalita at sumusunod sa kaugalian ng tao. Sa episode na Stone Age Granny, nakita natin ang ebidensya na totoong may mga taong nabuhay noon sa mundo. Habang naglalaro, naikwento ni Lola Baboy ang mga sinaunang taong nakatira sa kuweba, kumakain ng berry at humahabol sa mammoth. Noong panahon na ang mga tao ay naninirahan sa mga kuweba, kumakain ng mga berry at humahabol sa malalaking mabuhok na elepante na tinatawag na mammoth. Tinutukoy ng linyang ito ang kasaysayan kung saan nangingibabaw ang mga tao, isa pang patunay na mundo ng tao. Ang mundo ni Peppa ay makikita sa mga estatwa na binibisita ni Peppa at ng kanyang pamilya sa iba't ibang lugar. Halimbawa, nang gumisita ang pamilya ng baboy sa Estados Unidos, isa sa mga unang nakita nila ay ang sikat na estatwa ng kalayaan sa New York. At ang mukha ng napakalaking makasaysayang bagay na ito ay malinaw na mukha ng isang normal na babae. Sa isang episode, tinunungan ni Peppa at George si Lolo Baboy maghukay sa bakuran at nakakita siya ng makasaysayang barya. Kung lalapitan natin ito, makikita nating may mukha ito ng isang lalaking Viking na tumutukoy sa panahon kung kailan sinalakay ng mga tao mula sa Nordic ang Inglaterra. Maraming siglo na ang nakalipas. Ipinapahiwatig nito na ang lugar kung saan nakatira sina Peppa, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay minsan ang tinitirhan ng mga ordinaryong tao. At malamang na nagkaroon ng isang uri ng pamayanan. Sa isang episode, may rhinoceros na nagbabasa ng librong may pabalat na larawan ng magkasintahang tao na tila tumutukoy sa kwento ng Romeo at Juliet o ibang kwento ng pag-ibig. Lahat ng palatandaang ito ay napapakita na may mga tao talaga sa mundo o dati nang nagkaroon. Saan sila napunta? Bago natin tuklasin ang misteryong ito, tingnan muna natin ang mga tao sa mundo ni Peppa. Ang unang nakita natin sa serye ay si Santa Claus. Nangyari ito sa Season 3, Episode 52 na tinatawag na Pagbisita ni Santa, kung saan lahat ng kaibigan at mga tagabayan ay nakatanggap ng kanilang mga regalo. Pero hindi si Peppa, kaya siya ay nalungkot. Pero sa huli, bumalik si Santa at personal na inaabot ang regalo kay Peppa na nagpapatunay na siya ay totoong umiiral at hindi isang piggy Santa, kundi isang tao na may malaking puting balbas. Ang tungkulin niya ay magdala ng regalo tuwing Pasko. Kahit itinuturing siyang isang mahiwaga at pantastikong nilalang, hindi natin maitatang iyon. Si Santa Claus ay kakaibang karakter sa serye dahil siya lang ang tao. Samantalang ang iba ay mga hayop na umaasta at nagbibihis na parang tao, kahit taglay pa rin nila ang ugali ng hayop. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang karakter na talagang umiral sa ating mundo, pati na rin sa mundo ni Peppa. Ang tinutukoy natin ay walang iba, kundi ang Reyna ng Inglaterra. Unang lumabas si Reyna sa episode na The Queen bilang pagpupugay kay Reyna Elizabeth, na buhay pa noon at namumuno sa bansa ni Peppa. Sa episode na ito, nagpa siya ang Reyna na bigyan ng gantimpala ang pinakamasipag sa Inglaterra na si Miss Rabbit. Sumama si Miss Rabbit at ang playgroup ni Peppa sa maharlikang palasyo para makilala ang Reyna. Makikita natin na sa planeta ni Peppa, hindi lang mahiwagang nilalang, kundi pati ordinaryong tao tulad ng Reyna ang naninirahan. Bukod pa rito, natutunan natin mula rito na ang isang ordinaryong tao rin ang reyna ng mga hayop gaya ni Peppa, pamilya at mga kaibigan. Ipinapahiwatig nito na kung siya ay umiiral, tiyak na may iba pang tao dahil siguradong may magulang na nagsilang sa kanya. Ang huling tao sa mundo ni Peppa ay ang pirata. Sa The Police Station episode, humingi ng tulong ang pamilya baboy sa pulisya para hanapin ang nawalang dinosaur na laruan ni George. Kaya, dinala ng mga pulis ang pamilya ng baboy sa Lost and Found section. At habang ipinapakita ng mga pulis sa pamilya ni Peppa ang lahat ng mga bagay na nakaimbak doon, nakita natin ang ilang kayamanang pirata sa mga iyon. Ayon sa isang pulis, kakaiba na ang mga kayamanang iniwan doon dahil inakalang nga iwala ng may-ari ay hindi pa rin naangkin ni Newman.
Biglang may piratang tao na lumitaw sa pintuan ng istasyon ng pulis. Parang papasok siya, pero nagbago ng isip at umalis. May sisay ito dahil tatanungin siya ng pulis kung saan galing ang kayamanan at wala siyang sagot. Sa huli, posible makulong siya dahil magnanakaw ng kayamanan ang mga pirata. Siguro kaya siya nagbago ng isip at hindi na pumasok sa istasyon. Kung malinaw namang may mga tao at namuhay ng maayos sa mundo ni Pepa, saan sila napunta? Bakit kakaunti na lang silang nakikita at tila nasa simbolikong papel na lang? Baka mas nakakagulat ang sagot kaysa inaakala mo. Maraming tagahanga ang di napapansin, pero ang mundo ni Peppa Pig ay parang mas madilim at mas komplikadong kwento. May teoryang maaring magbunyag ng misteryo tungkol sa sangkatauhan sa serye ni Peppa Pig. Mukhang nagsimula ang lahat mula sa isang kartoon na ginawa ng tatlong magkaibigan at hango sa isang pabula na matatagpuan sa isang librong tinatawag na Animal Farm. Ikinukuwento dito ang mga hayop sa bukid, gaya ng mga baka, ginang baka, ginoong toro, tupa, susi at kanyang ina, pati kabayo, kuneho at iba pa. Nagkaisa ang mga hayop na ito at pinalayas ang may-ari ng bukid. Inangkin nila ito para sa kanilang sarili at nagsimulang mamuhay nang wala ang mga tao. At hulaan mo kung sinong naging pinuno ng mga hayop na ito? Walang iba kundi ang mga baboy. Ang mga pinuno nila ay ang mga baboy na itinuturing na pinakamatalino sa lahat, katulad ni na Peppa at ang kanyang pamilya. Kung totoong tsurang ito, ibig sabihin, sa isang punto, nag-alsa ang mga hayop sa mundo ni Peppa at pinalayas ang karamihan sa mga tao mula sa mga lungsod at tuluyang inangkin ang lipunan para sa kanilang sarili. Ito ang magpapaliwanag kung bakit nakikita natin ang mga hayop sa mga posisyon ng kapangyarihan, nagpapatakbo ng mga tindahan, nagmamaneho ng mga sasakyan, at karaniwang umaasta bilang ng king ibabaw na uri. Ang mga natatanging halimbawa tulad ng reyna na kumakatawan sa bansa at si Santa Claus, isang mahiwagang nilalang, ay maaaring masyadong makapangyarihan o minamahal para mapalayas. At ang mga pirata, na kadalasan ay namumuhay sa dagat at maaaring naging mailap para mahuli noong pag-aalsa, ay hindi lang talaga nasangkot sa nagdaang rebelyon na ito. Paano kung mas malalim ang katotohanan sa likod ng pag-aalsa ng mga hayop? Paano kung ang mundo ni Peppa Pig ay sulyap sa isang malayong hinaharap, hindi lang bunga ng rebelyon? Isipin mong dumating ang panahon na ang sangkatauhan ay naging bahagi na lang ng nakaraan, tulad ng mga dinosaur. Maaring ang mga hayop na lubos nang nag-evolve at nakakapagsalita ngayon ng tagapagmana ng mundong dating pinagharihan ng tao. Maaring sila ay umangat at sumikat sa puwang na iniwan ng sangkatauhan, bumuo ng sariling lipunan at kultura mula sa kaunting naunawaan o minana sa tao. Ipapaliwanag nito kung bakit minsan kahawig ng atin ang kanilang arkitektura at teknolohiya, pero nananatiling hayop ang kanilang likas na pagkatao. Marahil tulad ng dinosaur, nawala din ang tao sa isang panahon, kaya nag-evolve at namayani ang mga hayop. Ang mga bihirang paglabas ni Santa Claus at Reyna ay maaring bigang kahulugan, hindi bilang kasalukuyang tao, kundi parang mga nilalang na alamat, huling natitira sa lahi, at patuloy na pinanghahawakan ng tradisyon ng nakalimutang panahon. Ang pirata, isang anomalya, ay maaaring nag-iisang lagalag mula sa mas primitibo at mailap na panahon. Isang buhay na relikya ng malayong nakaraan ng tao. Ayon sa teoryang ito, ang tanong na nasaan ang mga tao ay tumutukoy sa natural na pag-usbong ng buhay, kung saan ang isang uri ay napapalitan ng iba, hindi sa isang labanan. Ang mundo ni Peppa Pig kung gayon ay nagiging isang kahali-hali ng sulyap sa isang posibleng hinaharap, kung saan ang mga alaala ng sangkatauhan ay nananatiling buhay lamang sa mga makasaysayang monumento at mga kwento, habang ang mga hayop ang namamayani. Kaya, ang mundo ba ni Peppa ay isang post-apocalyptic na tanawin kung saan ang mga tao ay naglaho na sa kasaysayan, o isa lang itong kakaibang paralel na dimensyon? Ano sa tingin mo nangyari? Ipaalam sa amin ang iyong opinyon sa mga komento sa ibaba.